As of now guys, wala pa naman tayong naririnig na kapwa niya taga showbiz or mga artista, producer, or kung ano pa man sa mundo ng showbiz na yan. Medyo wala pa naman ata akong naririnig. Kahit kayo guys na sumusuporta dito sa palpak na statement na binitawang salita ni Utol Kong Hudlom doon sa Senate hearing patungkol sa pag-question niya sa presensya ng US Navy ng Amerika dito sa West Philippine Sea. So, wala pa naman ho akong naririnig or nakakalap na balita na may sumusuporta sa kanya sa palpak niyang binitawang statement. So, as of now, goods ho, dahil nagkakaisa ho yung boses natin at tila baga marami na talagang mga tao ang nagagalit dito kay Utol Kong Hudlom. Hindi ko naman sila nire-recruit sa inyo guys na hindi ko nire-recruit na magalit kayo kay Robin Padilla. Ako kasi naglalabas lang ako ng aking pahayag, opinion ko ukol dito sa West Philippines. So medyo hindi kami magkasundo kasi 'di ba guys, politics is politics. No permanent enemies or allies, 'di ba? Dito sa politika. So baka malay mo nyo galit ako ngayon kay Robin pero bukas hindi. Pero sa napapansin ko kasi talagang parang 'di ba? Parang forever na tayong galit dito kay Utol Kong Hudlom eh. Kasi simula pa naman noon palpak na. 'Di ba? Kaya ngayon itong content na to, ibubuhos ko na, last content ko na to tungkol sa kanya, na ikaw, Robin Padilla, Utol Kong Hudlom, please naman, mag-resign ka na lang. Kung alam mo sa sarili mo na hindi ka na nakakabuti dyan, 'di ba? May pasuklay-suklay ka pa ng bigote, tapos paangas-angas, patikas-tikas, 'di ba? Kung alam mo naman sa sarili mo na hindi ka naman nakakabuti dyan, magkusa ka naman. 'Di ba? Magkusa kang mag-resign na lang. So ngayon, madaming mga vloggers din ang nagko-content na hashtag Robin resign, ganyan. So ako naman, as a tawag doon, merong opinion, kasi mali talaga yung opinion niya dito sa foreign policy, kaya nagalit ako ng todo. So hindi ko nagustuhan. So habang maaga pa, Utol Kong Hudlom, mag-resign ka na lang kaysa magdulot ka pa ng malaking stress sa ating mga mamamayang Pilipino na, 'di ba, sirang-sira na nga yung coral reef natin. Tapos bumaba na yung supply ng mga nahuhuling isda. Ninanakawan na tayo ng teritoryo, pati yaman dagat ninanakaw na din. Tapos ngayon, ang lakas mo pang magtanong na bakit at para saan yan yung US Navy na nandyan sa West Philippine Sea. Yung pinaglalaban nating maritime issue, wala kang kaalam-alam. Yung pinaglalaban ng mga malalaking bansa, yung freedom of navigation, wala kang alam. Kahit ata yung Mutual Defense Treaty, wala ka rin alam. 1951 pa tayo nang nagkaroon ng agreement. Tapos ngayon, tinatanong mo kung bakit may presensya ang US sa bansang Pilipinas? Ay yung presensya ng mga Chekwa, illegal yun. Walang kasunduan yun. So ngayon guys, ito, siguro dahil medyo kulang ata yung kaalaman ni Utol Kong Hudlom kung sakaling makarating man sa kanya. So ngayon, ang content natin ngayon is about sa presensya, kung bakit may presensya ang Amerika sa West Philippine Sea. So, yung mga dahilan. So, pinakauna dito is yung Mutual Defense Treaty. Noong 1951 pa yan. Pangalawa, freedom of navigation. Pangatlo, regional stability. Pang-apat, arbitral tribunal decision. Panglima, economic interest. So, isa-isahin natin yung mga yan. Total, i-generalize muna natin kasi total, tinatanong niya kung bakit nandyan yung presensya ng mga Amerika. Kahit nga ata yung nag-donate sila ng 2 aircraft, 'di ba? Na para magamit natin for surveillance, 'di ba? Question ata yan ni Utol Kong Hudlom. So ngayon, ito na yung mga pangunahing rason kung bakit hanggang ngayon, 'di ba? Yung mga dahilan ng presensya ng United States or Estados Unidos sa bansang Pilipinas. Pinakaunang Mutual Defense Treaty. So, noong 1951, ang Estados Unidos at ang Pilipinas ay nagtibay ng isang Mutual Defense Treaty
or MDT, kung saan nag-aalok ho ang Estados Unidos ng pangako na tutulungan ng Pilipinas sa pagtanggol sa kanilang soberanya at teritoryo sa kaso ng agresyon. Ito ay nangangahulugan na kapag kinakailangan, maaaring magpadala ang Estados Unidos ng militar at suporta sa Pilipinas. Yun ho yung hiningi natin. Na binigyan naman ho tayo. So malaking pasasalamat sana, 'di ba, dapat ang ating ibigay. Pero ang nangyari dito kay Utol Kong Hudlom, minasama niya pa. So, next, freedom of navigation. Ang Estados Unidos, tulad ng maraming ibang bansa, ay nagtutol sa mga patakaran ng China na nagbabawal sa malayang paglipas ng mga sasakyan sa West Philippine Sea. Ang pagkakaroon ng malayang paglipas sa international na karagatan ay mahalaga sa kalakalan at seguridad ng mga rehiyon. So, itong freedom of navigation, yan ho yung isa sa mga pinaglalaban ng mga malalaking bansa. Especially na dito yung United States. Kasi bakit? Yung West Philippine Sea, or tinatawag ng kabilang kubon na South China Sea, isa ho yung rektang daanan. Rektang daanan, kalyeho na dinadaanan ng napakaraming barko na may mga dalang kargamentong pangkalakal. Pagkain man yan, mga gamit, basta pangkalakal na nakakarating sa iba't ibang panig ng mundo. So, itong freedom of navigation na to, kung sakali man na makuha or angkinin ng mga Chekwa, Chinese, itong kalye na to malamang sa alamang pagbabawalan sila. Kaya isa ho sa pinaglalaban ng mga malalaking bansa kung bakit tumukulong na sa atin yung India, Vietnam, tama ba ako? Japan, European Union, yan yung mga bansang yan, nang dahil dito sa freedom of navigation. And I hope so, Robin Padilla, alam mo to. 'Di ba? Yung maritime issue, dagdag ko din. 'Di ba tinatanong mo kung bakit mayroong presensya dito ang United States US Navy Forces sa bansang Pilipinas nang dahil din sa maritime issue. 'Di ba? At saka hindi naman yan sila pandigma. Nagmo-monitor lamang ho yan sila. Bakit ba advance ka mag-isip? So ngayon, ito. Pangatlo, regional stability. So ang Estados Unidos ay may mga kaalyado at partners sa rehiyon ng Indo-Pasipiko, kabilang ang Pilipinas, at ang kanilang presensya sa West Philippine Sea ay isang paraan upang mapanatili ang kalakalan, seguridad, kapayapaan ng rehiyon. So, pang-apat, Robin, kung bakit may presensya ang US sa bansang Pilipinas, it is because of arbitral tribunal decision. Noong 2016, inilabas ng Permanent Court of Arbitral or PCA ang isang desisyon na nagbibigay ng pabor sa Pilipinas sa kaso ng maritime dispute sa pagitan ng Pilipinas at China. Ang desisyong ito ay nagsasaad sa walang legal na batayan or 9-line claim. Hindi na to 9- claim, 10 na. 10- claim ng China sa West Philippine Sea. Ang Estados Unidos ay sumusuporta sa desisyon ng PCA at nananawagan para sa pagsunod ng international law or international na batas. And I hope so, Robin Padilla, kahit papano alam mo na to. Because you are a senador. Diba? Kung wala ka namang alam, I think, Robin Padilla, mag-aral ka ng mag-aral para nang kahit papano malagyan yan yung utak mo ng kaalaman. So, panglima, it is because of economic interest. Ang West Philippine Sea ay may mga malalaking yaman sa ilalim ng karagatan tulad ng langis, natural gas at iba pang likas na yaman. Dahil dito ang Estados Unidos ay may interes sa kalakalan ng ekonomiya ng rehiyon. So, kumbaga nagpapalitan tayo ng kalakal. At ito ngayon nakakalungkot Baka malay natin guys, hindi lang isda yung magkukulang na sa atin, hindi lang yung mga coral reef yung masisira sa atin, kundi yung pera ng yamang dagat. Kasi dyan tayo kumukuha ng langis.
May langis, may pera dyan. So baka malay mo, paggising natin, wala na. Wala na tayong source of ano, kasi inagaw na. So sana, utol kong udlom, alam mo to. Sana, updated ka. Kung wala ka namang alam, mag-resign ka na. Nakakahiya ka eh. So in overall capacity, alright, 'di ba? Sa pagkakalakalan, sa pangkalahatan, ang presensya ng Amerika at West Philippine Sea ay may layuning mapanatili ang kalakalan, seguridad, kapayapaan sa rehiyon, at itaguyod ang pagsunod sa international na batas. So gayon pa man, ang issue ng presensya ng Amerika sa rehiyon ay kontrobersyal. Totoo yan. Controversial na issue at may iba-ibang pananaw hingil dito, lalo na mula sa China at iba pang bansa at rehiyon. Totoo, merong issue ang pagtulong ng Amerika sa Pilipinas, kaya nga nabatikos ni utol kong hudlom. Pero in overall guys, kung titingnan natin, may kagandahan naman at nakakahingi tayo ng tulong sa kanila. So imbis na magpasalamat, 'di ba? Dahil sa mga nangyayari eksenang ganap dito sa atin, imbis na magpasalamat itong utol kong hudlom, minamasama niya pa, which is nakakalungkot. So anyway, kung wala ka naman din magagawang mabuti, resign, Robin. Nakakahiya. I move. Just mag-aral ka ng Ingles. Oo. Tagalog tayo, Pilipino tayo. Dapat Pilipino yung salita natin. Pero kailangan din nating pag-aralan kahit papano yung Ingles para kahit papano nakakaintindi tayo. Baka malay mo kasi yung mga pinagsasabi dyan sa Senate, hindi mo alam. Kaya ka nagkakaganyan. Anyway, hindi nakakasabay kasi walang alam eh. Pasuklay-suklay lang ng bigote, papogi lang sa Senado. Hindi usapin dyan kung pogi ka or hindi. Ang usapin dyan yung seguridad ng bansa. Yung mga Pilipino, maawa ka naman. So anyway, yun lamang ho guys. At it's me again, si Mimagi Shonyot. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.